Good morning mga listeners natin sa Divination Talk natin. Nandito naman tayo sa ating high level na pagmamarites. Bagong lahat, pasalamat tayo sa mga taong Pinoy na tuloy-tuloy itatak natin. Dahil sa kanila, patuloy pa rin tayo sa pag-talk natin. At wala na po tayong kung parang dati, isang mamshi beses sa libre natin matanda sa kabata lang yung kailangan natin na audience, pero ngayon open na sa lahat, pero may requirement tayo. Ang requirement natin nasa tema ng ating talk. Sa Lord's Prayer na sinasabi na forgive us our sins as we forgive those who offense us. Kasi forgiveness yung pinaka-importante na requirement para mag-succeed tayo sa pagmamarites natin. Kasi kailangan natin ng sponsor. So, yung sponsor yung tutulong sa atin para papasok tayo sa fans club ni Hasim. Sa federasyon. So, pwede na po yung mga handsome na mga guys, handsome talent, at yung magaling mag-dribble ng bola at saka mag-shoot, pwede na po kayo. Pwede na kayo masasabi. Yung, yung mga usapan ko dito, isa maiinit po. Okay. So, kayo ay hot na hot. Huwag kayong magmadali. Kasi dahan-dahan ito. Baka mapasok kayo. So, ngayon, ang importante kasi, makuha natin yung sinasabi, pinag-usapan natin. Kasi kung hindi, medyo baka matagalan kayo sa pagkalat ng kwento natin. Kaya nga, dahan-dahanin natin. Walang biglaan ito. Baka mabigla. Makalagnatin ka ha, magkasakit kasi sobrang biglaan ng paglaman. So ngayon, kukuha tayo ng isang guide. Kahit saan naman tayo kukuha ng guide, may mga guide tayo. Pero itong guide natin is para mag-succeed tayo sa magkaroon ng sponsor. So, kagaya ng sinabi ko dati na nasa kulungan tayo. Hindi yun imaginary na kulungan. Totoo talaga ang kulungan. Kasi pag nasa kulungan ka, wala kang freedom. Carrot and stick ka. Alam mo yung para kang isda na bibingwitin. May ino-offer sa'yo ng isang bagay. Success daw. Maging happy ka daw. Part ng success daw or riches is siyempre kasama ng pera, kaligayahan, peace daw. Lahat ng gusto mo sa buhay makakuha mo. Except sa isang bagay, mamamatay ka and then mawawala lahat. So, yun yung stick doon. Carrot and stick. Pero hindi na ko ng iba yun. Hindi lang yung mind. Alam mo yung para kang drug addict. Para makatikim ka lang ng drugs, i-risk mo yung buhay mo, baka mahuli ka dyan, baka ma-overdose ka, mamatay ka. Basta makatikim ka. Ganun yung magalit minsan ng tao. Hindi malawak yung pag-iisip. Pinatikim ka lang. Alam mo yung minsan, yung Mother Nature kasi, si Maya, para yung prostitute, o para yung babae, yung akala niya, patikim-tikim lang yan. Kunwari ihahalikan ka niya, kunwari ihahag ka na, kunwari pagbigyan ka niya, halos malapit ka na lang sa gustong-gusto mo makuha. Mamaya-maya, itutulak ka niya. Huwag muna, huwag magmadali. Patagalin muna natin ito. Ganon yan. Ang tawag doon is seduction, sinisidish ka ni Maya.
Para may in-offer siya sa'yo, pero hindi niya talaga ibibigayan sa'yo. Ganon yan, ha? Minsan, ang comparison ng mga masters yan, mga sado, para siyang babae. Whimsical. Bago-bago yung hindi ko sinabi lahat ng babae ganun. Comparison na yun. Para yan sa mga babaeng walang sa sarili nila. Walang self-control. O talaga mga mahilig makipaglaro. Hindi sila gentle. Ganun, may mga ganong klase ugali ng mga babae. Hindi sila gentle. So, kasi nilalaro kanila. Ano yan, art of seduction tawag nila. Pero mayroon yan sa spiritual practice din. Kaya nga yung mga Rasika Bhaktas or mga sado, talaga nung matataas yung level nila. Alam nila yan, yung way of seduction. Pero hindi sila maano. Kasi iba yung ano nila. Kaya nga, ang part ng seduction yun is marites. Kung basahin nyo yung book ni Robert Greene na yung lahat ng books niya may principle ng seduction. Same rin yun. Ganon yung method para yung paano ka maging magaling magkalat ng chismis. So yung chismis natin, yung pinakamataas na level to. Chismis tungkol kay Hashem o sa Godhead. Kasi naman tawag mo si Krishna, si Allah. So, ganun yan. So, ngayon, eto ngayon. Kasi minsan, pag medyo nakasali ka na sa Fans Club. Fans Club ni Krishna, Allah. Merong mga, may mga reward system din yan. Parang material world din. Isa tayo nabubuhay, may reward system din yan. So, yung sa reward system na yan, if bigay sa'yo is, yung religious term na ginagamit is salvation. Pero actually, freedom yan. Magkakaroon ka na yun ng freedom kasi yung sado, di ba, pinento ka last time, nasa kulungan ka. Kahit na class A ka na preso ka pa rin. Wala ka freedom. So ngayon, yung sado, pupunta sa'yo. Dala niya yung susi. Ito yung susi, gift ko sa'yo. Ibigay ko ngayon sa yung freedom. So minsan, ayaw natin sa sado kasi wala siyang katulad sa atin, wala siyang pera. Wala siyang magandang damit. Kasi kahit na sa ang religious organization, pinapasok yan ng mga demons, tandaan mo, mga demons pumapasok. So, mukha silang mga spiritual na tao, o religious talaga. Totoong religious na tao, spiritual. Pero hindi yan, makikita mo sa kanila, nag-accumulate sila ng wealth, kayamanan, at saka pera. Yun isang kahinaan nila. Nag-accumulate sila ng kayamanan. Tapos, yung standard nila ng respect or authority, external yun. Ibig sabihin, may mga signs of religiosity sila. Sila yung perform ng rites, may damit sila ng religious na tao, may mga marking sila sa katawan, o kung ano-ano man tawag mo dyan, sila yung nakatayo sa pulpit, o kung nakaupo sa mga, Jesus, anong tawag mo dyan. External yan. Kasi sila yung mga demon na minsan yung mga taong innocent na na may misled, natitisod. So, pero yung mga sado hindi ganun. Wala silang ganun. In fact, yung buhay ng mga sado napakababa, lowly. Isa sa mga sado na very strong ng time niya, siya, farmer. Yung isa, parang ka-blur yata. Ayos ito ng sapatos. Yung isa is sa mine, sa minahan ng uling. So, madumi palagi yun. Yung isa is ewan ko, hindi ko maalala yung ibang mga story nila. Pero nadaanan ko, mga lowly talaga yung trabaho nila. So, ngayon,
Dahil sa kung baguhan ka, akala mo, respectable yung mga taong ang standard ng mundo yung ano nila, hindi. Wala po. Wala po silang mga alahas na gold. Sa mga picture lang po yan, mga drawing, mga illustration, may mga gold. Pero wala yan sila, hindi nila gumagamit kasi yung kayamanan nila nasa loob po. So ngayon, ikaw, bigyan ka ng regalo. Pag makasama ka na sa fans club, minsan yung binibigay na regalo yun. Ano mo, yung favorite na actor mo. Si favorite na actor natin, starring role dito, si Hashim, si Wisnu, si Alan. Siya yung favorite natin. Nagbibigay ngayon siya ng gift, magpadala siya ng representative niya. So, kaya nang sinabi ko, hindi ka makarot yung stick. Kasi instead na carrot ibigay sa'yo, at saka bandang huli ng stick, wala nang stick na mangyayari. Puro carrots na lang, magiging bunny ka. Rabbit yung labas. Kainin mo na kainin yan. Walang hanggan na kainan. So, ganun yan. So, ngayon, ito yung ano dito. Dahil tungkol to sa regalo. Ito yung walang hanggan na walang katapusan na buhay. Kasi yung pag dito ka sa mundo, walang kang buhay-buhay. So, kung nakisali ka sa mga pagmamarites ng mga sado, walang hanggan yung buhay. Dito sa mundo to, sa makamundo nating mundo, makalaman, material, walang kabuhay-buhay. Kaya nga kailangan mong itulak yung sarili mo. O itulak ka ng ibang tao, pilitin ka nila, natutulog ka pa, gigisingin ka nila. Wala nang kabuhay-buhay yung buhay mo. So ngayon, napapagod ka, iinom ka ngayon ng mga intoxicant, nakakalasing. Para ka lang makatulog, pero iinom ka para mawala yung pagod mo. Pero napagod ka lalo. Ganun yan. Wala kang magawa sa buhay, makakain ka na lang. Manood ka dyan 24 hours ng kung anong palabas, Netflix. Ano pa yung isa? HBO. At ano pa yung iba? Ganun yan, manonood ka ng movie, yayain mga friends mo, punta ka ng dates. Dahil wala nga kabuhay-buhay, kailangan mong ng excitement. Nakikiliti palagi yung kilikili mo. Yun yung gusto mo, yung paa mo, kumakati pag hindi, wala kang ginagawa. Yan minsan yung problema ko. So ngayon, ang mangyayari dyan is paikot-ikot. Pag ganyan palagi yung ginagawa mo, pipilitin mo yung sarili mo nga makapagtrabaho ka, iinom ka para hindi ka mapagod hanggang sa pagtapos ng week na yan, bago matapos, yayaan kayo ng inuman, mga ilang bote ng inumin. Ganun kasi, walang kabuhay-buhay. Kailangan mong i-drugs yung sarili mo. Ganon yan. So, dahil walang kabuhay-buhay, ito yung ngayon yung tungkol sa bagong chika-chika natin, mga mamsi, beses, red at matanda at saka bata. Pagmamarites natin. Sabi dito, ito yung totoong buhay. Na alam natin na meron palang pinanggalingan lahat. Si Hashim, si Krishna, si Allah. At may pinadala siya. Yung representative niya. Dito sa Bible, si Master Christ ang tawag dito. Pero sa iba, mga sadhu sila. Sila yung pinadala. Bakit sila pinadala? Kasi walang kabuhay-buhay yung buhay mo sa loob ng kulungan. Preso ka. Baka nakalimutan mo. Kulong ka. Hindi ka pa makalaya. Ngayon, dapat alam mo na may pinadala na sadhu na may susi. Skeleton key. Para buksan yung kulungan mo, rehas mo, para magkaroon ka ng buhay. Walang kabuhay-buhay sa loob ng kulungan, alam mo yan. 4 walls nakikita mo. Kaya ngayon yung meditation ng mga Buddhist sa wall. Kasi walang kabuhay-buhay yung buhay. Kahit anong gawin mo, ganon pa rin yun. Andun ka pa rin nakaharap sa wall. Kasi stick yung patutunguhan mo. Kaya nga,
Kung mag-meditate ka sa Buddhist meditation, nakaharap ka sa wall, nakatalikod ka, no? Nakaharap ka sa wall. Tapos, papaluin ka ng stick, carrot and stick, nire-remind ko yung buhay mo, parang may stick. Ganon yan. Ha? Naghahanap ka ng babae o lalaking magmahal sa'yo. Carrot yan. In the end, ang dami parang shortcoming. May diferensya sa katawan, baka may diferensya sa pag-iisip. Alam mo yung ganon? Hindi mo alam, bakla yan. Silahis, hindi makaanak. Alam mo yung ganon, may mga shortcoming. O kung marami kayong anak, sinadagdagan pa rin yung anak nyo, hanggang sa saan-saan yan may mga anak. Marami yung ganon. May mga shortcoming yung tao. Pero yung sinasabi dito, para ma-free ka sa ganyan, kailangan mo ng shadow. Kasi yung shadow, yung magbigay sa'yo ng susi, ito pala yung totoong buhay. Kasi yung buhay, kulang ka buhay-buhay. Alam mo yung magchismisan kayo buong araw dyan, yung mga mababang uri na chismis, pang squatter. Para lang na ma-entertain ka. Kasi ayaw mo namang burara ka. Ayaw mo namang sigawan buong araw yung partner. So, doon ka na lang makipagkwentuhan sa mga classmates mo na mga marites din. Okay. Pwede kaya kahit ano na lang. Buti pa yung iba nagbabasa ng libro. Nakikinig ng mga audiobooks na yung iba wala talaga. So ngayon, once na makalabas ka na sa kulungan mo, maging katulad ka na niya, free ka na tao. Kaya nga, glorious body. Hindi na katulad sa katawan natin na malaman. Alam mo yung ganon? Alam mo yung partner mo, pag hindi nakaligo yan bago matulog, ibang amoy yan. So iba yung, ganon yung katawan ng tao. Dapat nakaligo palagi. Mabango. Pero yung iba, hindi, maghuhugas lang yan, matutulog. Tamad. Okay. Pero itong nakasabi dito is magiging katulad na yung katawan mo sa kanya. Ang tawag dyan, spiritual body. Okay. Kaya nga yung mga masasama, ang buhay nila parang impyerno. Demons actually. Akala mo yung mga taong bukang mabait? Ano yan? Mabait? Hindi. Ang free lang na tao, yung wala siyang nature ng demonic, is yung nabigyan ng skeleton ko. Bukas yung third eye. May power ng Holy Spirit yung buhay niya. Tongues of fire ang tawag doon. Okay. Ngayon, ito na. Ang gift, bibigyan ka ng gift. Kasi gano'n naman talaga, normal naman talaga. Bibigyan ka ng gift pag baguhan ka. Alam mo yung So ngayon, ang gift na to, ito yung tandaan natin. Ang dami nating kakulangan. Once na demon ka, hindi pa buksan yung third eye mo, ang dami mong kakulangan. Pero dahil minsan sa kayabangan natin, alam mo yung mayabang ka. Hindi mo matanggap-tanggap na ang dami mong kakulangan. Alam mo yung talino mo, kulang pa. Pero ang yabang-yabang mo. Ang tawag dito sa dogmatic na theology, sin. Pero ang natin dito is dahil sa influensya ng material body. Na-influensya ng material body. Alam mo yung akala mo sa isang babae maganda. Dahil hindi nakasmile lang siya. Once na tumawa siya, saka mo na lang malaman kulang yung ngipin niya pala. Parang ganun yan. May mga babae na may nakita ako. Mahaba yung buhok. Maganda tingnan. Pero pag nilapitan mo, daming kuto. Parang ganun. Tapos mayroong mga babae na napakaganda talaga nila. Katulad sa Middle Ages yata sa England. Ang ganda-ganda ng damit nila.
Ang bango-bango nila, nagpe-perfume sila sa England at saka sa France. Kasi hindi nga sila naliligo, kaya nga mag-perfume sila. May mga ganong babae na minsan hindi sila naliligo, magpe-perfume lang sila. So ngayon, pag na timing mo, nandoon ka tumama sa malapit sa bewang nila, eh maaamoy mo hindi ganun. Hindi magandang amoy. Pasensya dyan sa maamoy ng mga mamshi, beses, ladies in red. Hindi naman kayo nire-refer. Yung iba naman. So, ganun yan. So, may mga ganun mga babae na hindi sila careful sa amoy nila. Okay. Ganun. Hindi sila malinis. So, may mga ganun shortcoming. Meron din may mga defect yung katawan. No, alam mo yung ganun. So, pero, sabi nila love is blind. Sa mundo ng tao, sa mundo ng taong makasalanan, mundo makasalanan, bulag talaga yung pagmamahal. Pero, dito sa fans club ni Hashim, yung Godhead, hindi bulag yung pagmamahal. Masyado matalino yung pagmamahal dito. Kaya nga hindi mo sila maisahan. Wala pang nakasira ng fans club ni Hashim. Yung mundo lang ng tao nasisira, pero yung sa kanila hindi pa. Ganon sila katindi. So ngayon, ito ngayon, ano yung requirement niya? Yung requirement na, yung requirement, andun sa sinabi ni Matthew. Ano sinabi ni Matthew yung requirement? Sabi ni Matthew, ang requirement, maging perfect ka. Nako, napakahirap yung standard. Mataas masyado. So, bago mo ito yung requirement sa mga pagtanggap ng gift. Perfection. Perfect. Momshi, basis, service, ganun talaga yun. Kaya nga may mga handsome, tall, and dark. O baka medyo may itim, brown. O baka maputi yung binti. Dapat hanapin mo yung perfect. Yung hindi yung nakatago. Kaya nga minsan nakakatuwa yung naalala ko yung style ng mga Chinese. Pupuntahan ka nila sa bahay mo ng maaga. Early in the morning, makikita mo talaga kung ano yung ugali ng isang tao. Minsan hindi pa yan naliligo. So yung malilinis talaga, pag gising sa umaga, maliligo agad yan. Ganon yan. Malilinis yan. Mababango. Walang perfume yung mababango. Yung talagang mabango talaga, hindi kailangan mag-perfume. Yun yung hindi alam ng iba. Yung mabango talaga, yung katawan. Hindi yung mag-perfume, maligo lang yan. Wala yung pabango. Pag inamoy mo yung balat niya, malalaman mo talaga yung amoy niya. Kahit na yung kilikili, inamoy mo. Ganon yan. So, ganon din yun sa balat. May mga babae talaga na kailangan mo silang ikulong para maging malinis yung balat nila. Pero may mga babae talaga na kahit na lalaki, malilinis yung balat nila. Kasi kahit na painitan mo sila sa araw, hindi nagbabago yung balat nila. Hindi ibig sabihin hindi umiitim. Malinis talaga yung balat. Ganun yan. So, sa material world, standard sa tao, ganun yung perfect natin. Ibang klase yung mga smile na ko, nakakalaglag. Alam mo yung ganun? Matindi. Yung mga mamsi dyan, mahilig ay mag-shirt-shirts, Nako. Ganon yun. Ganon din yun yung mga lalaki. Nakakatawa actually yung psychology ng babae sa lalaki pag inanahan mo. Baliktad yun. Hindi yun sa akala mo ano. Pero, wag mo na yan. Later na lang. So ngayon, sabi dito, perfect. Wag kang pumasok sa isang relasyon na hindi perfect. Pag hindi perfect yung relationship, lugi ka dyan. Makarating stick ka sa bandang huli. Kaya akala ng isang tao, babae ka man o lalaki, kailangan mong tanggapin ka kahit ano ka. Hindi po, Kung sinto ka, kung may problema ka sa katawan, ang hirap mong tanggapin. Walang tao na alam niya yung katotohanan. Basta ka lang niya tanggapin.
Ah, alam mo yung parang nahihiya ka na, nagkamali ka, hindi mo matanggap-tanggap yung kamalian mo. Nagsisisi ka man, hindi mo ma-accept. Ano yung pumalpak sa step na ginawa mo. Kaya alam mo dati sa England, sa ancient world, hindi na ancient na yung mga parang mga ano pa, yung mga siguro classical period, pwede natin masabihin. Uso yung magkaanak muna bago mag-asawa. So, kasi kailangan nilang malaman kung talagang potent yung babae at saka lalaki. Fertile yung babae, potent yung lalaki. At saka sila, pag nabuntis yung babae, saka sila mag-asawa. Ngayon, hindi na yan uso. Kasi ano yan, deceptive yung society ngayon natin. Ibig sabihin ng deceptive, hindi straight. Kaya nga sa fans club ni Hasim, ni Krishna o ni Allah, walang ano yan, wala kang sikretong itatago, ilalabas mo lahat yan. Kaya nga, yun yung yun yung problema minsan dyan sa pag hindi ka na-train ng isang sado sa master game, magkakamali ka. So, kaya papasok ka sa isang relationship, makipag-friends ka, friends with benefits, sabi nila. Hanggang sa iwanan ka rin ng friends mo. Para mo na rin niloko yung sarili mo. Kasi, temporary yung relationship, unstable yung tao na kasama mo. May konting problema lang, nawala agad. Unstable. Medyo hindi matino yung pag-iisip. Pero, acceptable yan. Kasi, kung nagpa-practice ka ng spiritual life, nag-train ka sa isang sado, master game, naiintindihan mo naman yan kasi unstable nga yung society natin. Galing din yan sa mga magulang. Pero minsan, ang magulang ayaw rin tanggapin yung kamalian. Ikaw, dahil ayaw tanggapin ng magulang yung kamalian nila, hindi mo rin tatanggapin yung kamalian. Shortcoming mo. Alam mo yung klarong mali. Hindi mo matanggap-tanggap. Kasi nakakahiya tanggapin. Ganun yan. So ngayon, sabi dito sa Hebrews, ngayon, once na nabigyan ka ng gift, skeleton key, anong tawag sa'yo? Maging kapatid ka na. Fans club, member ka ng fans club, fraternity, kapatid na kayo. Ibang klase yung status mo. Lahat ng news, marites dyan. Ano na yung kwento dyan, malalaman mo niya, swerte mo. Kasi, isa na kayo ng pag-iisip. Isa na kayo ng pananaw. Ganon yung mga marites. Mahihilig yan sila. Kahit tingnan mo sa ordinary na tao, yung minamarites nila, pabalik-balik lang yan, yung mga topics nila, yung levels. So ngayon dito, yung pagmamarites mo, ibang klase, mataas na klase. So ngayon, yung sinasabi dito, wala ka na ngayon sa mundo mo. Kasi sa mundo na kung saan ka nanggaling, isang mali mo lang, hindi ka mahirap ka patawarin. Walang pinapatawad. Alam mo yung ibang tao, pag nagkamali ka sa kanila, may mga ibang tao na, ay, ewan ko, ibang klase ngayong mga ugali. May konting, alam mo yung napakaselan, konting bagay lang na lumalaki. Alam mo yung ganon. Pero yung mga ibang tao, ano yan, dahil yan sa victim mentality, mahihina yung mind nila. Parang ganito yan. Nakita lang yung likod mo, nakita lang yung legs mo, nakita ka lang nakapanty, underwear, naka-brief, nakita kang hubad ka, alam mo yung ganon? Para ka nang nangingitlog na manok. Pero yung mga taong malalakas yung tawag natin, self-confidence nila, wala yun sa kanila. Kasi wala naman nawawala sa kanila.
yung mga ganong klaseng tao, mahina yan. So, kayong mag-ingat kayo, Ma'am si Bessie, kayo gusto na rin dyan. Kayo mga guys, mga handsome, talendak, magaling mag-dribble, mag-shoot, basketballista. Huwag kayong masyadong maselan, mahina yung self-esteem niyan. Yung konting bagay, konting-konting bagay lang, nabundol ka lang, tumama lang yung kamay niya sa puwet mo, akala mo kung ano-ano na. Kasi sa law natin, bawal yan. Alam ang, ano mo, malisyoso, wala masyado yung pag-iisip. Mahina kasi, hindi mo lang, pinagpipirahan ka lang ng ibang tao, ng lawyer. Ganon yan. Pero yung mga tao, malakas yung self-confidence nila. Kaya nila maglakad nakahubad. Ikaw, kita lang yung legs mo, kita lang yung underwear mo dyan na sitro, na maganda pa naman tingnan. Ano na yung pumapasok sa pag-iisip mo. Nakita ka lang walang bra dyan, naka-t-shirt na walang bra. Alam mo yung ganon, mahina. Ganon kasi masyadong kang fixated sa katawan. Kaya nga we are not this body, yung isa sa mga requirement ng mga practitioner talaga. Wala silang sa katawan, alam mo yung mga ibang mga taong magaganda talaga, handsome, kalenda, o maputi man, kahit ilublob mo yan sa uling, una lang na yung tingin mo na pangit. Yung mga hindi talaga magagaling tumingin, kumilates, akala nila pangit. Pero pag pinaliguan mo yan, maganda tingnan. Ganun yung ibang tao, nakadamit ka lang na punit, may mga sira yung gamit mo. Alam mo yung ganon, hindi ka lang naka-cutter. Baka minsan nakalimutan mo mag-toothbrush, hindi ka lang nakasuklay ng maayos. Parang sa Real TV, nakita ko sa isang social media. Kala nila pulubi siya. Nung hindi nila alam, grabe pala yung niya. Anyway, ganun yan. So kayo, ang reason na kailangan nyo yung guidance ng shadow, Tita Master, para na-develop yung self-confidence. Kasi napakahina ng yung pag andito ka sa sa material world. I am this body na orientation. Mahina yung self-esteem. Alam mo yung akala ng iba, pag mataas yung pinag-aralan mo, magaling ka na. Hindi. Yung mga shadow, hindi naman talaga matatalino yan sa academic na pero napakatalino nila. Pag pinausap mo sila, grabe yung talino nila. Kaya nga yung sinulat ng mga shadow, o mga Smriti, Shastra, or kahit na yung mga books na sinusulat nila, hindi mo basta maintindihan yan pag hindi ibigay sa yung susi. Hindi mo talaga makuha. Akala mo nagbabasa ka. Tapos pagtapos mo mabasahin, akala mo naintindihan, hindi mo nakuha yung sinasabi niya. Kaya nga tagal-tagal na sinabi ni Master Price na yung temple na sinasabi niya katawan, pero ano nakikita mo? Simbahan pa rin yung pinupunta ng tao. Temple. Kasi hindi nga nila makuha. Sa sobrang tagal ng panahon, hindi makuha ng tao. Yung temple mo, yung katawan mo, yun yung ingatan mo. Pero hindi makuha ng ibang tao. Tuwing linggo, pupunta pa rin yung sa simbahan, luluhod, pupunta doon, uupo, or sa mga temple, upo dyan, kanta-kanta. Hindi nila nakuha. Itingnan mo yung mga tao yan, may degrees sa kolehiyo. Yung iba dyan matataas pa. Hindi talaga nila nakuha. Kasi ganun nga yung mundo natin. Once na materialistic yung concept mo, kahit anong academic na nalalaman mo, saka wala kang training sa shadow, bobo yung labas mo talaga. Walang-wala talaga. Bato at saka kahoy yung minorship mo. Ganun yan. Baka metal pa nga. Ganun yan. So, ganun yan, mas tambol ka. So, ngayon, patay yung mga ganong klaseng tao, comparison. So, hindi panglabas yung pinagyayabang natin. Lagi tayong linggo-lingguan doon sa simbahan, sa temple, o kasama tayo nag-worship.
Hindi yan external, yan sa katawan lang yan. Hindi mo pwedeng ipagyabang. Hindi yung basihan, mabaitin isang tao. Minsan yung mga demonyo na matitindi, yan galing. Alam mo yung crusades? Yung mga innocent na mga babae, bata, napapatay dahil sa kalokohan nga. Talino na bobo. Pasensya sa mga bobo dyan. Hindi natin sinasadya na matamaan kayo. Ganon yan. So ngayon, pag nakatanggap ka na ng gift, yung skeleton king, diba nakalabas ka na sa kulungan? Bibigyan ka pa at bibigyan ng gift. Iba-iba yung susi na bibigay sa'yo. Ganon yan. So, yung susi na bibigay sa'yo, is ano yan? Iba-ibang level. Diba, yung sa kulungan, iba-iba yung level. So, dito, iba-iba din yung level. So, yung iba-ibang level na yan is lalim ng realization yan. So, ganun yan. So, hindi lang isang susi. Yung skeleton key na yan, nabigay sa'yo, pag open ng third eye mo, isang susi lang yan. Ang dami pang susi. Kung hindi mo ma-describe yung ganda ng mundo natin, yung mga achievement, hindi mo ma-describe doon. Walang words actually, yung description doon. Beautiful siguro, yan. Ang ganda. Parang ganun. Yung mga babae doon sa higher regions, siguro napakaganda yung mga word na magamit. Pero ibang klase talaga. Meron nga sabi nila na yung bango ng katawan nila, abot ng 1 kilometer. Naamoy pa yung bango niya. Ganon yan. So, yun ang nakasabi sa dyan, na paunti-unti tayong bibigyan ng kasi pag marami kang minamarites, masaya si Hashin, o yung si Krishna or si Allah. Pinagkakalat mo yung kwento tungkol sa akin. Sige, gusto ko yan. Sige, bigyan kaya ng gift paunti-unti. So, yun yung mga gift na in-experience sa mga yogi, yung mga psychic. Wala yan, hindi yan pinapansin ng mga sadhu. Kasi hanggang 10th door lang yan sila. Hindi yan makaakyat na. Sarado yung 10th door. Yung eye of the needle, hindi sila makapasok dyan. Yung nakikita lang nila, ito lang sa material world lang yan. Yung sa spiritual world, hindi sila makapasok. Kasi sadhu lang. Yung 666 na seal sa forehead. Na kung saan nakasil yung third eye, sadhu lang pwede magbigay. Spiritual master guru. Kahit na yung priest, Brahmin o kung sino pa dyan, kahit may iba nga masanyasi, hindi nila mabuksan yun. Kasi seal ng God yun. Yung shadow lang talaga. Yung talagang mataas na uri na guru. Ang tawag dun sa guru na yon is Utama. Pinakamataas na level na guru. Yung mga alam mo na guru yan, pang first sa second lang yan. Kahit na yung pangalan niya ay Sadguru pa. Makikita mo, rituals pa rin yung makikita mo. Wala yan. Basta may ritual, hindi mataas na level na guru yan. Mababa yan. Papasukin ng mga demons yung organization. So ngayon, sa Acts nakalagay, ano yung sign, isang tanda na may open yung third eye mo? Or may open na yung may tongues of fire ka or or Holy Spirit. May miraculous signs and wonders na makikita kayo. Pero of course, hindi yung makikita ng iba. Hindi lahat makakita. May miracle na mangyayari. Akala ng iba,
It's a miracle, nakalakad yung isang tao. Hindi. Ano yun? Kaya ng doktor yun. Yung hindi magawa ng doktor. Ano hindi magawa ng doktor? Ano? Yun yung totoo mga miracle. Kasi pag open yung third eye mo, makagawa ka ng miracle. Yung makikita mo yung ano, yung makakausap mo yung patay. Hindi yun. Ano yung miracle na open yung third eye mo? Hindi mamamatay yung isang tao. Immortality. Yun yung isa sa mga miracle. Ano pa yung isang miracle? Ha? Yung mga scientists hindi nila maabot yung edge ng material universe. Kaya mong pumunta sa edge ng material universe. Yun yung miracle doon. Yung iba, hindi nila mabasa yung Akashic Records. Kaya mong basahin yung Akashic Records. Ibig sabihin, yung Akashic Records sa spiritual world kaya mong basahin. Yung sinasabi niya, Akashic Records, sa material world lang yan. Hindi po yun sa spiritual world. Kasi nakikita mo yung history ng soul. Ganon yun. Ganon yung miracles. Hindi yan basta-basta, yung nakakalakad, yung pilay. Nakikita yung bulag. Hindi. Iba yung once na binuksan ng shadow, yung third eye mo, yung miracle ng mata, nakikita mo yung spiritual world. Ngayon, ito yung itatanong nyo sa isang taong may sinasabi nilang rightly guided. Ito tricky na tanong. Tanongin mo siya una. Ano yung tsura ng soul ko? Kasi sabi daw ng iba is guided sila. Ano yung tsura ng soul ko? Pangalawang tanong. Anong ginagawa ni God ngayon? Ganun lang yan. Kasi kung yung mga shadow talaga na matataas yung level, alam nila yan. Yung iba hindi nila alam yan. Kasi hindi bukas yung third eye nila. Magpo-quote yan ng mga verses sa Bible, sa scripture, kung saan man yan. Baka sa Vedas. O sa kung saan man yan. Hindi nila alam yun. Ang nakakaalam ng yon yung talagang bukas yung third eye. Ano yung itsura ng soul ko. At saka anong ginagawa ni God ngayon. So, ganun lang yan. Yung mga Rasika Bhaktas lang, mga pure devotees yung talaga nakakaalam. Yung Satswaruk, at saka yung ang spiritual form. Actually, nakikita yon ng ibang mga may naka-mention yun sa Bible. Pero hindi masyado pinaliwanag. Kasi may mga bagay na hindi talaga pwedeng sabihin. Kailangan ikaw mismo, bukas yung third eye mo makita. Ngayon, ito ngayon. According sa Acts, ito yung mangyayari. Once ang buksan yung third eye mo, bura yung karma mo. Yun yung hindi nakuha ng iba. Sabi ng iba, may third eye doon sila nang bukas. Nakikita ng mga ghost, mga evil spirit. According sa Acts, once nabuksan ng shadow yung third eye mo, yung spiritual master, bura yung karma. So, wala ka ng karma. Ganon yun. Bura agad yung karma. Pero ikaw, dahil beginner ka, maaaring gagawa ka ulit ng karma. Kahit na bura na yung karma. Dahil yun sa shadow o sa guro, ng presence ng guro. So, yun yung yun yung element. Bukas yung third eye mo, presence ng shadow. Ganun yun. Kasi yung pagbukas ng third eye mo, skeleton key dyan, ginagamit yan, sacred sound. Yun yung sound na ginagamit sa pag-create ng material world. Ay, hindi mali. Hindi pala. Wala palang kinrate na material world. Sa pag-create ng spiritual world.
Ah, ito yung word na sinasabi nila kay John. Ito yung skeleton key sa pagbukas ng third eye. Kaya nga mangyayari dyan, para kang si John din, nasabi ng mga psychiatrist, para naging epileptic siya, nasira yung pag-iisip niya kasi nakita niya yung kingdom ni God. Nakita niya yung angels, cherubim, seraphim, at saka ano pa yun. Nakita niya. Ganun yan, hindi yung maintindihan ng materialistic na tao. Kaya nga kung basic na idea, we are not this body. Hindi tayong katawan na to. Lahat ng bagay na connected sa katawan mo, hindi mo concern yan. Ang concern mo is spirit mo lang. Doon yan. So, ngayon, tandaan nyo alam ng mga demons, yung mga demons na nakikita, at saka demons na unseen, kung sino yung mga shadow, alam nila yan. Kaya nga sa Matthew, tinawag si Master Christ na Son of God. Kasi yung mga shadow, mga guro, acharya, mystic mentor, mga righteous sa tao, Son of God tawag sa kanila. Naging anak na sila. Kasi sa level nila. Ibig sabihin, nakaka-communicate sila direct sa Godhead. Nakakausap nila. Ganong kataas yung level ng mga shadow. Hindi yun naintindihan. Utama na level. Yun, hindi yun level ng third class o second class. Yung magkukot ka ng verse. Hindi yun. Utama yun, nakikita talaga nilang first hand. Kaya nga ang tawag dito sa minsan mali yung translation minsan. Yung isang source ng authority natin, sabi ng iba, scripture, sabda. Hindi yun ang sabda, sound yun. Yun yung divine word. Yun yung sinabi ni John na, and the word was made flesh. Yun. Yun yung nakasil. Lagyan ng seal para hindi mo makita yung word. Hindi mo marinig. Kaya nga si Adam, nung nandun siya sa paradise, naririnig niya si God. Dahil bukas pa yung third eye niya. Nagsara dahil naggagawa siya ng kasalanan. In-explain ko na sa previous talk. So ngayon, dahil nagsara, buksan niya ng shadow. Or guro, acharya, or mystic mentor, or Baal Shem Tov, or so sino mo yung right, buksan niya yun para yung ma-receive mo yung divine word, sabda. Yung once ma-receive mo yung sabda, yung level mo, automatically, mataas. Yun yung pinakamataas sa level na minsan yung iba sabihin nila parang imposible abutin. Hindi. Walang imposible sa sa mga shadow na inabutin level. Pwede na lang i-award yun sa'yo. Doon dumadaan yung totoong succession. Yung disciplic succession, yung pag-transfer ng divine word. Yun yung totoong succession. Hindi yung temporary succession. Hindi yun. Yun yung hindi nakuha ng iba. Kala nila, makikita mo sa physical eyes mo yung succession. Makikita mo sa, mababasa mo sa scripture. Wala. Yung divine word, wala sa scripture. Dahil kung nakikita yon, ang dami ng utamadikari na nagbabasa ng scripture, ng shastra. Wala yan doon. Ang divine word, or skeleton key na magbukas ng third eye mo, andoon sa shadow. Siya yung keeper noon. So, ganun yan. So, ngayon, ito yung sabi sa dyan, kung sino, ito yung sasabihin ko katotohanan, kung sino makarinig sa salita ko at maniwala na ako ang pinadala, may buhay na walang hanggan. Hindi siya i-condemn. Dumaan na siya sa kamatayan papunta sa buhay. Ito yung sinasabi ko. Ito yung katotohanan. Kung sino yung makarinig sa divine word, skeleton key.
mabuksan yung third eye mo. At maniwala ka, ha? Ang reference ito sa Christian is si Master Christ, pero yung shadow, maniwala ka na pinadala ang shadow para buksan yung third eye. Magkakaroon ka ng matanggal na yung stick sa carrot and stick mo po kanilang carrot. Lahat ng hindi mo ma-imagine na bagay, marireceive mo. Ganun katindi yun. Kaya nga, wala siyang food. Hindi siya kanya bigyan ng damit. Hindi komportable na higaan, bahay, pera. Yung skeleton key lang. Yung word na sinasabi. Yun yung sinasabi sa dyan. So, hanggang dito lang muna tayo. Mga si Beses. Mas direte mo kontak sa dito. Pagtsagaan nyo lang muna yung chika-chika natin. Ka nang may mapulot eh. Mga handsome guys yan. Yung magaling mag-dribble at saka mag-shoot. Huwag naman palaging dribble lang. Shoot ng shoot. Okay. So, thank you sa time nyo. I hope so may napulot kayo at dagdagan pa natin sa susunod. Thank you and bye-bye.